Gabi ng pagtutuos, bukas. Simulan mo na bukas. Ang boses ay tuyo, parang mga dahong pinagkiskis sa sementadong sahig. Malamig, at tumagos yun sa ingay ng basahang paulit-ulit na hinihila ni Leo sa ibabaw ng makintab na baldosa. Hindi siya tumingala. Nakikita niya ang kanilang mga anino mula sa kanyang kinauupuan. 2 aninong itim at matangkad sa ilalim ng dilaw na ilaw ng chandelier. Ang anino ng kanyang tita Imelda ay hindi gumagalaw, isang tore ng pasensya. Pero ang anino ng kanyang lola Elara, iyon ay may sariling buhay, bahagyang umuuga-uga sa ritmo ng isang bagay na hindi niya makita. Leo. Ang boses ng kanyang tita Imelda. Mas matigas. Isang utos na magangat siya ng tingin. Dahan-dahan, itinigil niya ang pagpupunas. Ang amoy ng floor wax ay kumakapit sa kanyang mga palad. Tumingala siya. Nakaupo si Lola Elara sa kanyang paboritong silyang nara. Ang likod ay tuwid na tuwid kahit pa sa kanyang edad. Nakaitim na bestida ito gaya ng dati. Ang kanyang mga kamay na payat at maraming ugat ay magkapatong sa kanyang kandungan. At sa paligid ng isa niyang pulso, ang pinagmumulan ng tunog na kanina pa gumagambala sa kanya, isang kuya siyang nagawa sa maliliit, manilaw-nilaw na buto. Click, clack, narinig mo ang lola mo? Sabi ni Tita Imelda. Nakatayo sa likod ng silya. Tumango si Leo. Opo, pero ano po ang sisimulan ko? Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lola Elara. Isang ngiti na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Ang pamilya Santos, namatayan sila ng ilaw ng tahanan at bilang mabubuting kapitbahay, tungkulin nating damayan sila. May kung anong kumirot sa dibdib ni Leo. Ang pamilya Santos, si Mang Isma at ang kanyang mga anak, si Liza. Magdadala ka ng pagkain. Patuloy ni Tita Imelda. Ang boses ay walang emosyon. Makikiramay ka. Ipapakita mo na nandito ang pamilya natin para sa kanila. Lalo na para sa panganay na si Liza. Mahirap ang mawalan ng ina. Kailangan niya ng masasandalan. Hindi ito tulong. Alam niya, may iba pa. Laging may iba pa. Bakit? Bakit po ako? Halos pabulong na tanong ni Leo. Click, clack, click. Ang tunog ng kuyasyang ay tila lumakas, pumupuno sa bawat sulok ng malawak na sala. Dahil, sagot ni Lola Elara, at sa pagkakataong ito'y bahagya siyang yumuko, ang kanyang mga mata ay parang 2 baga sa dilim. Nais naming makita kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa amin, Leo. Pinalaki ka namin. Pinag-aral. Ibinigay ang buhay na wala sa'yo. Hindi ba't nararapat lang na may ibalik ka? Ang bawat salita ay isang kadenang humihigpit sa kanyang lalamunan. Utang na loob. Ang 2 salitang iyon ang nagpalaki sa kanya. Iyon ang kumot niya sa gabi at ang pagkain niya sa umaga. Hindi po sa ganon. Pero ito na ang pagkakataon mong magbayad, Leo. Putol ni Tita Imelda. Isang simpleng bagay lang ang hinihiling namin. Maging kaibigan ka kay Liza. Kunin mo ang tiwala niya. Mabilis na umiling si Leo. Tita, hindi po tama. Nagluluksa pa ang mga tao. Bago pa niya matapos ang sasabihin, naramdaman niya ito. Isang kamay sa kanyang balikat. Hindi niya namalayan ang pagtayo ng kanyang lola. Ang kamay nito ay butuhan at sobrang lamig. Ang lamig na tumatagos sa kanyang damit at balat hanggang sa kanyang kaluluwa. At ang higpit
ay hindi para sa isang matanda. Wala kaming hinihiling na hindi mo kaya. Bulong ni Lola Elara. Ang kanyang hininga ay amoy mga bulaklak na nalalanta, amoy kalachuchi. Simulan mo bukas, hindi iyon pakiusap. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang kwarto, hindi mapakali si Leo. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang batang lalaki, mga 5 taong gulang, nakangiti habang yakap-yakap ang isang laruang kotse. Sa likod niya ay sina Tita Imelda at Lola Elara. Parehong nakangiti sa kamera. Iyon ang unang araw niya sa bahay na ito. Ang araw na sinabi sa kanya na hindi na siya ulila. Ang araw na nagsimula ang kanyang pagkakautang. Napapikit siya ng mariin utang na loob. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pagbukas niya, si Lola Elara ang nakatayo doon. Ang kuya siyang sa kamay nito ay tahimik. "Matulog ka na, apo," sabi nito sa isang boses na biglang naging malambing. "Mahaba ang araw mo bukas." Tumango lang si Leo. Akmang isasara na niya ang pinto nang magsalita muli ang matanda. "Huwag mo kaming bibiguin, Leo." Ang boses niya ay isang bulong lang. Pero sa pandinig ni Leo, 2 ang naririnig niya. At sa likod ng lambing na iyon ay may banta, isang banta na mas malamig pa sa sahig na kanyang pinunasan. Napahigpit ang hawak niya sa doorknob. Alam mo ang mangyayari. Sa pagsara ng pinto, ang huling tunog na kanyang narinig ay hindi ang pag-click ng trangka, kundi ang mahinang-mahinang tunog ng mga buto. Nagkikiskisan sa dilim. Chapter 1. Ba't daw thi công Chương Hai? Chương Hai. Unang hakbang sa dilim, mabigat ang hangin sa loob ng bahay ng mga Santos. Amoy kandila at bulaklak. At ang pamilyar na samyo ng kaping barako na inihahain para sa mga nakikipaglamay. Mula sa sala, dinig ang sabay-sabay na pagdarasal ng rosaryo. Isang bulong na tila alon, paulit-ulit, naghahanap ng kapayapaan. Dala-dala ni Leo ang isang kaldero ng inang dangit at telero ng mainit na aros kaldo. Isang utos mula kay Tita Imelda. Pampainit ng tiyan, sabi nito kanina, at pampainit ng loob. Ngayon, habang nakatayo siya sa may pintuan, ang bigat ng kaldero ay walang-wala kumpara sa bigat sa kanyang dibdib. Para siyang magnanakaw na pumapasok sa isang banal na lugar. Isang lalaki ang sumalubong sa kanya. Si Tata Isma. Payat ang pangangatawan pero matalas ang mga mata. May suot itong itim na ribon sa kanyang damit. Nang makita siya, bahagyang nawala ang lungkot sa mukha nito at napalitan ng pagtataka. "Leo, iho," bati nito. Ang boses ay bahagyang paos. "Magandang gabi po, Tata Isma. Nakikiramay po ako." Inaabot ni Leo ang kaldero. "Pinaabot po ni Mama." Tinanggap iyon ni Tata Isma. Hindi itong ngumiti. Tinitigan lang siya nito. Isang tingin na tila sinusuri. Hindi lang ang kanyang damit, kundi pati ang kanyang kaluluwa. "Salamat. Pumasok ka muna." Pumasok si Leo sa sala kung saan nagdarasal ang ilang kapitbahay. At doon, sa isang sulok, nakita niya si Liza. Nakaupo ito sa isang plastik na upuan, sa tabi ng isang maliit na altar para sa kanyang ina. Nakaputi siyang bestida. Pagod ang kanyang mga mata, pero mayroon pa ring lakas sa paraan ng pag-upo niya. Nang mag-angat siya ng tingin at makita si Leo,
Isang maliit na tango lang ang kanyang isinukli. Pagkatapos ng dasal, nilapitan siya ni Leo. "Salamat sa pagdala nito, Leo," sabi ni Liza. Ang boses ay mahina. "Hindi na sana kayo nag-abala." "Walang anuman yun, Liza. Kung may kailangan kayo, sabihin mo lang." Ang mga salita ay tila hindi sa kanya. Mga salitang isinasa ulo, walang buhay. Pero ngumiti si Liza. Isang tunay na ngiti, kahit papagod. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkukunwari ni Leo ay gumuho. Ang ngiting iyon ay parang sinag ng araw sa isang madilim na silid. At lalo lang nitong pinaramdam sa kanya kung gaano kadumi ang dahilan ng kanyang pagparito. "Ate!" Isang maliit na boses ang tumawag mula sa likod ni Liza. Isang batang babae marahil mga 7 o 8 taong gulang ang lumabas. Si Bunso. Nagtago ito sa likod ng kanyang ate, pero ang mga mata nito ay nakatutok kay Leo. Hindi sa kanya, kundi sa espasyo sa likuran niya. Kasabay noon, naramdaman ni Leo ang isang malamig na hangin na dumaplis sa kanyang batok. Imposible. Nakasara ang lahat ng bintana at mainit sa loob ng bahay dahil sa dami ng tao. "Bunso, magmano ka kay Kuya Leo mo," sabi ni Liza. Pero hindi gumalaw ang bata. Nakatitig pa rin ito sa likuran niya. Hinila nito ang damit ng kapatid. "Ate," bulong nito, sapat lang para marinig nilang tatlo. "May malamig." Napatingin si Liza sa kapatid, tapos kay Leo. "Pagpasensyahan mo na, medyo magugulatin lang yan." Ngumiti lang si Leo, isang pilit na ngiti. Pero ang lamig sa kanyang batok ay hindi nawawala. Para bang may humihinga doon, isang hiningang walang init. "Sige, aalis na rin ako," sabi niya. Biglang gustong makalabas, makahinga ng sariwang hangin. "Babalik na lang ako bukas." "Salamat ulit, Leo," sagot ni Liza. Ang kanyang atensyon ay kay Bunso na sinusubukang pakalmahin. Naglakad si Leo palabas. Nararamdaman ang mga mata ng mga tao sa kanyang likod. Pero isang tingin ang mas tumatak sa kanya. Ang tingin ni Tata Isma na nakatayo malapit sa kusina. Hindi umiimik, hawak pa rin ang kaldero. Nasa may pintuan na si Leo hahakbang na sana palabas sa gabing madilim nang maramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang pulso. Mabilis siyang napalingon. Si Tata Isma. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit. Hindi galit, pero puno ng babala. Hindi nagsalita ang matanda. Tinitigan lang siya nito ng diretso sa mata. Isang tingin na malalim at puno ng mga tanong na hindi nito masabi. Isang tingin na nagsasabing, "Alam ko kung bakit ka nandito." Pagkatapos ng ilang segundo na parang isang oras, binitawan siya nito. Walang paalam. Tumalikod lang si Tata Isma at naglakad pabalik sa kusina. Iniwan si Leo sa may pintuan na nanginginig. Hindi dahil sa takot sa pamilya niya, kundi dahil sa isang bagong takot. Ang takot na mabisto. Ilang araw na ang lumipas ng tuloy-tuloy na pagbisita ni Leo. Naging parte na ng kanyang hapon ang pagdadala ng merienda, ang pakikipagkuwentuhan kay Liza, at ang pagsulyap-sulyap sa bunsong kapatid nitong laging nakamasid mula sa malayo. Unti-unti, ang pagkukunwari ay nagkakaroon ng katotohanan. Natutuwa siyang nakikitang bumabalik ang ngiti sa mga labi ni Liza. Natutuwa siyang naririnig ang mga kwento nito tungkol sa kanilang ina. At dahil doon, lalo siyang kinakain ng konsensya. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa may balkonahe,
Inilabas ni Leo ang isang maliit na kahon. Utos ulit, isang bagay na kailangan niyang gawin. Kahit pa sumisigaw ang kalooban niya na huwag. Para sa'yo, sabi niya. Iniabot ang kahon kay Liza. Nagtatakang binuksan iyon ni Liza. Sa loob, nakahimlay sa piraso ng pulang tela, ay isang suklay. Lumanan, nangingintab sa katagalan, gawa sa tila pinakinis na baon ng pagong. May maliliit na disenyong bulaklak na inukit sa hawakan nito. Isang bagay na maganda at sinauna. Naku, Leo, ano to? Sabi ni Liza, may hiya sa kanyang boses. Sobra-sobra na ang tulong nyo. Hindi mo na kailangang... Pamana pa yan ng lola ko. Pagsisinungaling ni Leo, inuulit ang mga salitang isinaksak ni Tita Imelda sa kanyang isipan. Sabi nila, nagbibigay daw ng proteksyon. Isuot mo, para man lang gumaan ang pakiramdam mo. Nag-aalangan man, kinuha ni Liza ang suklay. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw nito. Malamig sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan, isinuot niya ito sa kanyang buhok na nakapusod. Bigla, tila umikot ang kanyang paningin. Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Ay, Liza, ayos ka lang. Umiling si Liza at pumikit sandali. Oh, may mamamamatsi maaniki. Oh, ayos lang. Nahilo lang ako bigla. Siguro sa init lang, pero kasabay ng hilo ay ang isang kakaibang pakiramdam ng pagduduwal. Itinago niya iyon. Ayaw niyang mag-alala si Leo. Ngumiti siya ng pilit. Salamat dito, Leo. Ang ganda. Kinagabihan, nagsimula ang bangungot. Sa kanyang panaginip, nasa loob siya ng kanyang kwarto. Madilim. Pero nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. May isang tunog. Sotsoat, sotsoat, marhan, paulit-ulit. Ang tunog ng isang suklay na dahan-dahang hinihila sa napakahabang buhok at naramdaman niya ito. May mga daliring humahaplos sa kanyang buhok, mga daliring payat at malamig. Nagsimula itong suklayin ang kanyang buhok gamit ang suklay na bigay ni Leo. Ang bawat hagod ay tila may hinihigop mula sa kanya. Unti-unti siyang nanghihina. Hindi makagalaw, hindi makasigaw. Sa dilim, nakita niya ang anino ng babae. Ang buhok ay napakahaba, halos sumasayad sa sahig. Hindi niya makita ang mukha nito, pero naamoy niya ito. Ang pamilyar na amoy ng bulaklak ng kalachuchi na nagsisimula ng malanta. Nagising si Liza na humihinga. Basang-basa ng puwis ang kanyang damit. Umupo siya sa kama. Ang puso niya ay kumakaripas. Ang tunog ng pagsuklay, parang naririnig pa rin niya sa hangin. Isang matinis na sigaw mula sa kabilang kama ang halos magpatalon sa kanya. Si Bunso. Nakaupo ito, dilat na dilat ang mga mata. Nakaturo sa pwesto sa tabi ni Liza. Ate! Ate! Yung babae! May babaeng mahaba ang buhok sa tabi mo. Niyakap ni Liza ang nanginginig na kapatid. Shh! Bunso, panaginip lang yan. Walang tao dito. Pero nang yakapin niya ang kapatid, napatingin siya sa ibabaw ng kanyang unan, doon sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakakalat ang ilang hibla ng buhok. Mahahaba. At mas maputi kaysa sa kanya. Kinabukasan, pagod at balisa si Liza. Ikinuwento niya sa kanyang ama ang masamang panaginip. Tiningnan ni Tata Isma ang suklay na nakapatong sa mesa.
Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang suklay, nagpunta sa kusina, at tahimik na inilubog sa isang mangkok ng tubig na may halong asin at dinikdik na luya. Hindi mapakali si Liza buong umaga. Ang suklay, may mali sa suklay. At habang papalapit ang tanghali, isang bagong pakiramdam ang kanyang naramdaman. Init. Nag-umpisa ito bilang isang bahagyang kuryente sa kanyang anit. Ngayon, ang init ay tila gumagapang pababa sa kanyang gulugod. Nagmamadali siyang nagpunta sa kusina. Nakalubog pa rin ang suklay sa mangkok, pero ang tubig sa paligid nito ay tila bahagyang kumukulo. Maliliit na bula ang umaakyat sa ibabaw. Doon na siya natakot. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. Nanginginig ang mga daliring nagdial sa numero ni Leo. Nang sumagot ito, ang boses ni Liza ay halos pabulong, puno ng takot. Leo, kunin mo na pabalik yung suklay. Huminga siya ng malalim. Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Please, umiinit siya. Mga tinig sa pader. Ang kasinungalingan ay may sariling bigat. At ang bigat ng kasinungalingan ni Leo ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Kinuha niya pabalik ang suklay mula kay Liza. Nagdahilan na marahil ay mainit lang ang ulo ng sinaunang gamit. Ngunit ang takot sa mga mata ni Liza, iyon ay hindi niya mabura sa kanyang isipan. Ang takot na iyon ang nagbago sa lahat. Hindi na siya basta-basta sunod-sunuran. Nagsimula siyang magmasid. Nagsimula siyang makinig. At ang bahay na kinalakihan niya ay nagsimulang magpakita ng tunay nitong kulay. Isang gabi, habang pababa siya para uminom ng tubig, napadaan siya sa tapat ng kwarto ni Lola Elara. Bahagyang nakaawang ang pinto. At mula sa loob, may narinig siya. Isang bulong. Mahina, parang mga tuyong dahon sa hangin. At hindi iisang boses. Dalawa. Ang isa ay sa kanyang lola. Pero ang isa pa ay mas matanda, mas malalim. At nagsasalita sa isang dialektong hindi niya maintindihan. Hindi Tagalog, hindi rin Ingles. Isang lengguwahe na kasing luma ng mga puno ng balete sa labas. Napaatras si Leo. Ang balahibo sa kanyang batok ay nagtayuan. Kinabukasan, ang mga orasan naman. Mayroon silang malaking luma na orasan sa pasilyo. Isang grandfather clock na pamana pa raw sa kanila. Ang tunog ng pendulum nito ay naging parang tibok ng puso ng bahay. Ngunit isang madaling araw, nagising si Leo sa isang biglaang katahimian. Napabangon siya. Ang tunog. Nawala. Tumingin siya sa maliit na orasan sa kanyang mesa. 3:17 a.m. Bumaba siya at nakita niya ito. Ang pendulum ng grandfather clock ay nakahinto sa gitna. Ang lahat ng orasan sa bahay, sa dingding ng kusina, sa ibabaw ng telebisyon. Lahat sila ay huminto. 3:17 a.m. Pagkatapos ng mga 10 segundo na parang walang hanggan. Sabay-sabay silang umandar muli. Tik-tak, tik-tak, na para bang walang nangyari. Hindi na niya kaya ang mga tanong na namumuo sa kanyang isipan. Kinausap niya si Tita Imelda habang naghahanda ito ng almusal. Tita, may gusto po sana akong malaman tungkol sa pamilya natin. Ang kamay ni Tita Imelda na naghihiwa ng sibuyas ay huminto. Hindi siya lumingon. Anong tungkol sa pamilya? Ang mga ninuno po natin. Saan po talaga tayo galing? Dahan-dahang lumingon si Tita Imelda.
Ang hawak na kutsilyo ay nakaturo sa sahig. Walang emosyon ang kanyang muka. Bakit mo na itanong? Wala lang po. Gusto ko lang. Ang sobrang pag-uusisa ay may katapat na parusa, Leo. Putol nito sa isang boses na kasing talim ng kutsilyong hawak niya. Gawin mo ang inuutos sa'yo. Iyan lang ang kailangan mong malaman. Ang sagot na iyon ang lalong nagtulak kay Leo. Kung hindi nila sasabihin, siya mismo ang hahanap ng sagot. Nagsimula siya sa lumang library ng bahay. Naghahanap siya sa mga album ng litrato, pero puro mga kamag-anak lang na kilala na niya ang nandoon. Nang malapit na siyang sumuko, may napansin siya sa isang estante ng mga libro. Isang lumang aklat ng nobena. Mas makapal ito kaysa sa karaniwan. Pagbukas niya, hindi mga dasal ang laman sa gitna. May puwang doon at sa loob ay isang litrato. Itim at puti na. Kupas na. Isang babaeng nakangiti. Karga-karga ang isang sanggol. Pamilyar ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong. Para siyang nakatingin sa babaeng bersyon ng sarili niya. Ang sanggol, alam niyang siya iyon. Ngunit ang mukha ng babae sa litrato ay kinaskas, marahas, mga guhit na nagtangkang burahin ang kanyang pagkatao. Pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay naroon pa rin. Sino siya? Bakit nila itinago ito? Sa likod ng litrato, may nakasulat na isang salita sa kupas na tinta. Elena. Sa sumunod na mga araw, ang paghahanap niya ay naging isang obsesyon. Isang hapon, inutusan siyang maglinis ng lumang bodega sa likod ng bahay. Habang inaalis niya ang mga kahon at lumang kasangkapan, napansin niya ang isang baldosa sa sahig na medyo umuuga. Ginamit niya ang dulo ng walis para alisin ito. Sa ilalim, sa isang maliit na butas na puno ng alikabok at sapot, may isang bagay na kumikinang. Isang susi. Maliit lang ito. Yari sa tanso na ngayon ay nangingitim na sa katagalan. Ang disenyo sa dulo nito ay kakaiba. Parang isang bulaklak na may 7 talulot. Dinampot ito ni Leo. Ang malamig na metal ay tila may dalang kuryente sa kanyang palad. Sinubukan niyang isipin kung saan niya nakita ang ganitong kasing susian sa buong bahay. Wala. Wala siyang maalala. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang susing ito ay magbubukas ng isang pinto. At sa likod ng pinto na iyon, naghihintay ang lahat ng sagot. At marahil, ang lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang susi. Sa loob ng ilang araw, ang maliit na piraso ng tansong iyon ay naging sentro ng mundo ni Leo. Nasa bulsa niya ito sa umaga, nararamdaman ang lamig at bigat nito sa kanyang hita. Nasa kamay niya ito sa gabi, hinahaplos ng kanyang hinlalaki ang kakaibang disenyo ng bulaklak habang nakahiga siya sa dilim. Ito ay isang pangako. Isang sagot na naghihintay na matagpuan. Sinubukan niya ito sa lahat. Sa mga lumang baul sa bodega. Sa mga aparador na may susian sa silid-aklatan. Kahit sa maliit na kahon ng alahas ni Tita Imelda na alam niyang hindi niya dapat pakialaman. Pero wala. Ang susi ay tila para sa isang kandadong hindi na umiiral. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bunamamabahang ibomaman ng mga bulaklak sa maliit na silid-dasalan ng pamilya, napansin niya ang isang bagay. Ang malaki at mabigat na aparador na gawa sa nara sa isang sulok ay tila bahagyang nakausli mula sa pader.
Hindi pantay. Kinabahan siya. Hinintay niyang umalis si Tita Imelda para mamalengke. Nang siya na lang ang mag-isa, buong lakas at ingat niyang itinulak ang aparador. Halos walang ingay. Nagbigay ito ng isang mahinang pag-scrape sa sahig amogdig. At sa likod nito, natambad ang kanyang hinahanap. Isang pinto, isang maliit na pinto na halos kasing laki lang ng naanangin ng isang babata. Ang kahoy nito ay mas maitim at mas luma kaysa sa mga pader. At sa gitna nito, isang susian na gawa sa itim na bakal. Ang hugis ay perpektong tugma sa susi, ngunit hindi niya ito mabubuksan. Hindi ngayon. Kailangan niya ng pagkakataon. Isang pagkakataon kung saan sigurado siyang walang babalik. At ang pagkakataon na iyon ay dumating sa anyo ng araw ng linggo. Ang lingguhang pag-alis nila Lola Elara at Tita Imelda para magsimba. Para kay Leo. Ang 2 oras na iyon ay hindi kabanalan, kundi kalayaan. Pinanood niya silang umalis. Ang itim na kotse ay dahan-dahang nawala sa kalsada. Nang bumalik siya sa loob, ang bahay ay biglang naging sobrang tahimik. Ang katahimikan ay may sariling bigat, may sariling tunog. Ang bawat tiktak ng grandfather clock ay parang isang sigaw. Tumayo siya sa harap ng aparador. Huminga siya ng malalim. Muli niya itong itinulak. At doon, sa harap niya, ang maliit na pinto ay parang isang bibig na naghihintay magkwento. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang kupas na litrato ni Elena. Tinitigan niya ang ngiti nito, ang ngiting sinubukang burahin ng galit at ng panahon. Humuhugot siya ng lakas. Para sa kanya. Gagawin niya ito para sa kanya. Itinago niya ang litrato. Inilabas niya ang susi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Dahan-dahan, ipinasok niya ang susi sa butas. Ang tunog ng metal sa kapwa metal ay tila nakakabingi sa katahimikan. Medyo masikip. Kinakalawang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at marahan itong pinihit. May naramdaman siyang tumunog sa loob ng mekanismo. At pagkatapos ng ilang sandali ng pagpipilit, isang malakas, tuyong klak. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, parang butong na bali. Napatalon si Leo sa gulat. Sandali siyang hindi gumalaw, pinakiramdaman kong may nakarinig. Wala. Tanging ang mabilis na tibok lang ng kanyang puso. Hawak ang malamig na doorknob, huminga siya ng malalim sa huling pagkakataon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto pabukas. Hindi kadiliman ang sumalubong sa kanya. Isang napakadilim na lugar. Ngunit ang unang tumama sa kanyang mga sentido ay hindi ang nakikita, kundi ang naaamoy. Isang bugso ng hangin ang lumabas mula sa silid. Malamig. Napakalamig na para siyang pumasok sa loob ng isang freezer. At kasama ng lamig ang 2 amoy na sabay na gumising sa isang primal na takot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang amoy ng alikabok at nabubulok na kahoy at ang pamilyar, nakasusuklam na amoy ng nalalantang bulaklak ng kalachuchi na may kahalong isang bagay na matamis at metaliko, ang amoy ng lumang dugo. Ang laman ng baul ginamit ni Leo, ang ilaw ng kanyang cellphone para tanggalin ang dilim. Ang sinag nito ay naging parang isang kutsilyo. Humihiwa sa makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba na kasing laki ng kanyang palad. Ang silid ay maliit, masikip
at puno ng mga bagay na tila kinalimutan na ng panahon. Ang kanyang ilaw ay unang tumama sa mga nakasabit sa pader. Mga bigkis ng kung anong mga tuyong halaman at ugat, naglalabas ng mapait na amoy. Sa isang maliit na mesa sa sulok, may mga botelyang salamin na may lamang maitim na likido at mga bagay na hindi niya makilala. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ang mga manika. Mga manikang yari sa retaso. Ang mga mata ay butones at sa ulo ng bawat isa ay may mga buhok. Totoong buhok. Ang iba ay may mga nakadikit na pinutol na kuko sa kanilang maliliit na kamay na paurong si Leo. Ang pagduduwal ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Ito ay isang silid para sa ritual, isang lugar ng kadiliman. Iginilid niya ang ilaw at doon, sa gitna ng lahat, nakita niya ito. Isang baul. Hindi ito malaki. Gawa sa maitim at mabigat na kahoy na may mga ukit na tila mga ahas na magkakapulupot sa mga gilid nito. Mas luma ito kaysa sa lahat ng gamit sa silid. Tila ito ang puso ng lugar na ito. Lumuhod si Leo sa harap nito. Ang sahig ay malamig sa kanyang mga tuhod. Walang kandado ang baul. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na mga kamay, itinaas niya ang mabigat na takip, isang mahinang kriik ng kinakalawang na bisagra ang sumira sa katahimikan. Ang amoy mula sa loob ay mas matindi pa. Amoy ng lumang papel, ng lavender na matagal nang natuyo, at ng kalungkutan. Ang mga laman nito ay hindi kayamanan. Ito ay mga alaala ng mga nawala. Isang puting lampin na may burdang bulaklak. Ngayon ay naninilaw na. Isang maliit na kwintas na may pendant na gawa sa buto. At sa ilalim ng mga ito, isang sapatos. Isang maliit na sapatos ng sanggol. Yari sa telang puti. Nanigas si Leo. Ang sapatos. Ito ang kapares ng sapatos na suot ng sanggol sa litratong kupas na nakita niya. Ang sanggol na siya. Halos hindi siya makahinga. Ang lahat ng ito ay pag-aari ng babae sa litrato. Ang babaeng kinaskas ang muka ang ina niya. Naghalungkat pa siya, ang kanyang pag-iingat ay napalitan ng desperadong pangangailangan na malaman ang lahat. At sa pinakailalim ng baul, sa ilalim ng lahat ng tela at alaala, nahanap niya ito. Isang kwaderno. Nabalutan ito ng manipis na katad na ngayon ay marupok na sa katagalan. Walang pamagat. Walang pangalan. Hinawakan niya ito. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na itigil na ito. Na umalis na siya sa silid na ito at kalimutan ang lahat. Pero hindi niya kaya. Marahan niyang binuksan ang kwaderno. Ang mga pahina ay kulay kayumanggina at malutong. Ang amoy nito ay ang amoy ng mga lihim. Sa unang pahina, may nakasulat. Isang sulat kamay na pambabae, paikot-ikot ngunit may diin. Isang sulat kamay na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay pamilyar sa kanya. Binasa niya ang mga unang salita. Ang kanyang hininga ay nahinto sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ay tila isang sumpa na binibigkas sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Ako si Elena at ito ang aking sumpa. Ang sumpa ni Elena. Nakaluhod pa rin si Leo sa malamig na sahig. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang cellphone na nanginginig sa kanyang kamay. Ang mga salita sa pahina, naririnig niya sa kanyang isipan. Boses ng isang babae
Boses ng kanyang ina. Binuklat niya ang mga pahina. Ang bawat isa ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapatay sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Unang mga pahina, pag-asa. Ikinukwento ni Elena ang kanyang pagbubuntis, ahas. Ang kanyang pagmamahal sa batang nasa kanyang sinapupunan. Ang kanyang takot sa pamilyang pinakasalan niya. Isang pamilyang may mga ritual sa dilim at mga ngiting hindi umaabot sa mata. Sumunod na mga pahina, pagkalito. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Isang lamig na hindi maalis. Isang gutom na hindi napapawi ng pagkain. Isang uhaw na hindi natitighaw ng tubig. Isinulat niya. May iba pa sa loob ko. Bukod sa anak ko, may iba pa. Isang binhi na itinanim nila nang hindi ko alam. Ang mga salita ay nagsimulang mag-iba. Ang sulat kamay ay naging mas magulo, mas mabilis. Ang tawag nila dito ay ang manang, isang espiritu na nakatali sa pamilya, isang uhaw na nilalang na kailangan ng katawan para mabuhay. At ako ang napili nilang sisidlan. Ang aking katawan ang kanilang handog. Habang binabasa ni Leo, ang boses ni Elena sa kanyang isipan ay nagsimulang mag-iba. Nagiging magaspang, garalgal. Paminsan-minsan, sa dulo ng isang pangungusap, ito'y nagiging isang gutom na ungol. Dalawa na kami sa iisang katawan. Naririnig ko ang kanyang mga bulong habang natutulog ako. Ipinapakita niya sa akin ang mga bagay, mga kasalanan ng mga tao sa barangay, mga sikreto na walang nakakaalam, at nagugustuhan ko ito. Diyos ko, patawarin mo ako, pero nagugustuhan ko ang kapangyarihan. Napasapo si Leo sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw. Ang binhi. Ang manang, ang pamilyang nag-alaga sa kanya. Sila ay mga kulto, mga tagapag-alaga ng isang halimaw. At si Liza ang susunod na handog. Binuklat niya ang pahina at nakita ang isang drawing. Isang babae na may napakahabang buhok. Ang mukha ay isang blangkong anino. Sa ibabaw nito ay nakasulat, siya ang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat. Malinis, malakas, may pananampalataya. Para mas masarap sirain. Ang paglalarawan, ito ay si Liza. Pero ang pinakamasakit na bahagi ay nasa huling mga pahina. Ipinanganak ko na siya, ang aking anak. Ang aking Leo. Ngunit hindi siya para sa akin. Isa siyang kasangkapan. Isang pain. Pinalaki nila ako para maging sisidlan. At pinalalaki nila ang anak ko para maging perpektong mangangaso. Isang tupa na aakay sa susunod na tupa papunta sa katayan. Gagamitin nila ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagkagusto, para bitagin ang susunod na biktima. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Leo. Bumabagsak sa marupok na papel. Hindi siya inampon dahil sa awa. Isa siyang sandata na hinubog mula pa sa kanyang pagsilang. Ang kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan na may iisang layunin. Isang patak ng luha niya ang tumama sa isang salita. At ang tinta ay bahagyang kumalat. Sinubukan kong tumakas. Ikinuwento ng huling mga pahina ang kanyang desperadong pagtakas. Kung paanong tinangka niyang tumakbo kasama ang sanggol na si Leo. Kung paanong nahuli siya ng pamilya. Hindi isinulat ang detalye ng kaparusahan. Pero mababasa ito sa pagitan ng mga nanginginig na linya. Ang sakit, ang pagkawala ng pag-asa, wala na. Kinain na niya ang halos lahat ng natitira sa akin. Pero bago niya makuha ang lahat, isusulat ko ito. Isang babala,
isang dasal. Para sa aking anak, kung sakaling mahanap mo ito, labanan mo sila. Huwag kang maging tulad ko. Ang huling mga salita ay halos hindi na mabasa. Ang tinta ay kumalat. Marahil dahil sa mga luha ni Elena o sa dugo. Huwag mong hayaang tawagin nila ang maling pangalan. Ang tunay na pangalan, ang susi. Ang pangungusap ay biglang naputol. Tila may biglang humila sa panulat mula sa kanyang kamay. Ang natira na lang ay isang mahabang, nanginginig na linya ng tinta pababa. Sa pahina. Napatitig si Leo sa mga salitang iyon, ang tunay na pangalan. Bigla, isang malakas na tunog ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulag. Ang tunog ng gulong ng sasakyan sa graba sa labas. Ang kotse. Bumalik na sila. Isang alon ng panik ang bumalot kay Leo. Mabilis niyang isinara ang talaarawan. Maingat ngunit nagmamadali. Isinilid niya ito sa ilalim ng kanyang damit. Kailangan niyang makaalis dito. Ngayon na. Ang pagbaliktad. Ang tunog ng makina ng kotse na humihinto sa garahe ay parang isang hatol ng kamatayan. Walang oras. Mabilis ngunit maingat na maingat, ipinasok ni Leo ang talaarawan sa ilalim ng kanyang damit. Ang matigas na gilid nito ay tumutusok sa kanyang tagiliran. Isinara niya ang baul. Kriikik. Ang tunog ay napakalakas. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinipigilan ang sariling hininga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sala. Ang boses ni Tita Imelda. Leo, nakauwi na kami. Dali-dali niyang itinulak pabalik ang aparador. Mas mabigat ito ngayon. O marahil ay nanghihina lang siya sa takot. Isang pulgada. Isa pang pulgada. Hanggang sa tuluyan nitong natakpan muli ang pinto. Ilang segundo bago bumukas ang pinto ng silid dasalan. Pawis na pawis si Leo. Nakatayo sa gitna ng silid. Nagkukunwaring nagpupunas ng alikabok sa isang imahen. Leo, anong ginagawa mo dito sa dilim? Tanong ni Tita Imelda mula sa may pinto. Lumingon si Leo, sinisikap na maging normal ang kanyang muka. Nag-aayos lang po. Medyo magulo po kasi. Lumapit si Tita Imelda. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang ahas. Sinusuri ang bawat galaw niya. Bakit amoy? Amoy lupa ka. Naamoy niya. Naamoy niya ang amoy ng silid na kumapit sa damit ni Leo. Galing po ako sa bodega kanina. Naglinis. Isang mabilis na kasinungalingan. Ganun ba? Hindi kumbinsido ang kanyang tita. Sa likod nito, lumitaw si Lola Elara. Ang kanyang kuyasyang nagawa sa buto ay tahimik sa kanyang kamay. Hindi siya tumitingin sa paligid. Nakatitig lang ito diretso sa mga mata ni Leo. At sa ilalim ng titig na iyon, pakiramdam ni Leo ay hubad ang kanyang kaluluwa. Ang talaarawan sa ilalim ng kanyang damit ay nag-iinit na parang nagbabaga. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tapos na ang pagiging bata mo, Leo. Sabi nito sa isang mahinang boses. Nakikita ko sa mga mata mo. Walang nagsalita pagkatapos noon. Umalis sila. Iniwan si Leo na nanginginig sa kinatatayuan. Alam nila, o malapit nang malaman, wala na siyang oras, kinagabihan. Hindi siya makatulog. Ang mga salita ni Elena ay paulit. Ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang pain, isang kasangkapan. Ang galit ay nagsimulang pumalit sa takot. Galit sa dalawang babaeng nagkunwaring pamilya niya.
Galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Hawak ang talaarawan, gumawa siya ng desisyon. Hindi niya ito kayang mag-isa. May isang tao lang siyang maaaring pagkatiwalaan. Isang tuna mula pa sa simula ay nakakita na ng kadiliman sa kanyang likuran. Hating gabi, nang sigurado siyang tulog na ang buong kabahayan, dahan-dahan siyang lumabas ng bintana ng kanyang kwarto. Madilim ang paligid. Ang mga aso sa kalapitbahay ay nagsimulang magtahulan. Ang kanilang mga kahol ay parang mga babala sa gabi. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo sa mundo. Nakarating siya sa bahay ng mga santos na hingal. Kumatok siya sa pinto. Mahina noong una. Tapos ay mas malakas. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Si Tata Isma. Gising pa. May hawak na 2x2. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng gulat na agad na palitan ng galit. Anong ginagawa mo dito sa gitna ng gabi? Sigaw nito ng pabulong. Hinawakan nito si Leo sa kwelyo. Layuan mo ang pamilya ko. Tata Isma, pakinggan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Leo, ang boses ay nanginginig. Nasa panganib si Liza. Tayong lahat. Ikaw ang panganib dito. Hindi po. Pakiusap. Inilabas ni Leo ang talaarawan mula sa kanyang damit. Basang-basa at aasahan ng basa ito ng kanyang pawis. Basahin niyo po ito. Ito ang katotohanan. Nagtatakang binitawan ni Tata Isma si Leo. Kinuha nito ang lumang kwaderno. Sa ilalim ng mahinang ilaw sa may pintuan, sinimulan niyang basahin. Nakita ni Leo ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang galit ay naging pagkalito, tapos ay naging pagkaalarma. At sa huli, purong lagim. Napaupo si Tata Isma sa isang upuan sa may pintuan. Ang kanyang mga kamay na may hawak sa talaarawan ay nanginginig. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingala siya kay Leo. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay isang malalim na awa at takot. Inilapag nito ang talaarawan. Tumayo ito at ipinatong ang kamay sa balikat ni Leo. Ang hawak nito ngayon ay hindi na nagbabanta, kundi nag-aalalay. Hindi mo kasalanan ang dugo mo, sabi ni Tata Isma. Ang boses ay basag. Ang kasalanan ay nasa gawa mo at nakikita kong wala kang masamang ginawa. Tumango si Leo. Ang mga luha ay muling bumabagsak. Sa wakas, may naniwala sa kanya. Anong gagawin natin? Tanong ni Leo. Tumingin si Tata Isma sa madilim na kalsada. Ang isip ay malalim na nag-iisip. May kilala akong matandang albularyo sa probinsya ng Quezon. Maraming alam yon tungkol sa mga ganitong klase ng sumpa. Pero kailangan nating magmadali. Humarap siya kay Leo. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kwaresma ng itim ay sa loob ng 3 araw. Biyahe sa hating gabi. Ang bahas pa probinsya ay amoy diesel at alikabok. Ang bawat lubak sa kalsada ay isang paalala ng kanilang pagmamadali. Nakaupo si Leo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng poste na parang mga multong mabilis na dumadaan sa dilim. Sa kanyang tabi, si Tata Isma ay tahimik. Ang mga mata ay nakatitig sa daan sa unahan. Ang kanyang mukha ay parang batong inukit ng pag-aalala. Hindi mapakali si Leo. Ang bawat ugong ng makina, ang bawat ubo ng isang pasahero sa likod ay nagpapatindig ng kanyang balahibo.
Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya mula sa kadiliman sa labas. Tumingin siya sa salamin ng bintana. Ang kanyang sariling refleksyon ay nakatitig pabalik, pagod, takot. Pero habang tinititigan niya ito, tila nag-iba ang hugis ng refleksyon. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang ngumiti. Isang ngiting hindi sa kanya. Isang ngiting pamilyar, malamig, at walang kabuhay-buhay. Ang ngiti ni Lola Elara. Napapikit si Leo ng mariin at napahawak sa kanyang upuan. "Ayos ka lang, iho?" tanong ni Tata Isma. Napansin ang kanyang pagkabigla. "Opo, napagod lang siguro." Isang nakakabinging tili ng preno ang pumunit sa gabi. Huminto ang bus sa isang maliit na terminal sa gitna ng kawalan. Oras na para bumaba. Ang hangin sa probinsya ay naiiba, mas mabigat. Amoy lupa at nabubulok na mga dahon. Sumakay sila sa isang tricycle na maghahatid sa kanila sa baryo ng Albularyo. Ang daan ay makitid na daang lupa, napapaligiran ng matataas na kawayan sa magkabilang gilid. Ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga kawayan ay parang libu-libong boses na nagbubulungan. Sa wakas, narating nila ang isang maliit na kubo na nakahiwalay sa lahat. Ito na iyon, ang bahay ng Albularyo. Pero may mali. Ang gate na gawa sa kawayan ay bahagyang nakabukas. Ang ilaw na dapat ay nagmumula sa lampara sa loob ay patay. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Tata Isma. Nagmadali siyang pumasok, kasunod si Leo. Ang amoy sa loob ng kubo ang unang senyales. Amoy ng mga tuyong halaman at kamangyan na matagal nang naging abo. At sa ilalim noon, ang mahinang amoy ng kamatayan. Sa isang silyang tumba sa gitna ng silid, nakaupo ang isang matandang lalaki. Payat na payat. Ang balat ay kulubot. Ang buhok ay puting-puti na. Ang kanyang mga mata ay nakapiikit. Ang kanyang ulo ay nakasandal. Mukha lang siyang natutulog. Pero alam nila, huli na sila. "Hindi," bulong ni Tata Isma. Napasuntok sa isang haliging kawayan. "Sinusundan tayo nila." Napasandal si Leo sa pader. Ang pag-asa sa kanyang dibdib ay parang isang kandilang biglang hinipan. Patay na ang kanilang huling pag-asa. Wala na. Tapos na ang lahat. Habang ang desperasyon ay unti-unting lumalamon sa kanya, napatingin siya sa lamesang pinagpapatungan ng mga kamay ng Albularyo. Puno ito ng mga libro at papel, mga lumang kasulatan, mga drawing ng mga simbolo, at sa gitna ng mga ito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang chart ng mga bituin, mga konstelasyon. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na nabasa niya sa talaarawan ni Elena. Isang bagay na hindi niya pinansin noon dahil inakala niyang isa lang itong simpleng tula. Isang oyayi. Isang kantang pampatulog. "Matulog ka na, bunso. Ang buwan ay nagtago. 7 bituin sa 7. Ang pangalay di mabibigo." "Tata Isma," sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig sa isang bagong ideya. Lumapit siya sa lamesa. Itinuro ang chart. Yung kanta ng nanay ko." Itinuro niya ang isang partikular na konstelasyon. Isang grupo ng 7 bituin na tila bumubuo ng isang korona. Sa ilalim nito, may pangalan. Lumapit si Tata Isma. Sa ilalim ng drawing ng 7 bituin, may nakasulat sa lumang baybayin.
At sa ilalim noon ang translasyon sa Tagalog, ang korona ng babae. Binuklat ni Leo ang isang lumang libro sa tabi nito. Ang mga pahina ay marupok na. Hinanap niya ang simbolo ng korona. Nang makita niya ito, binasa niya ng malakas ang nakasulat. Sinasabi rito, ang manang ay hindi maaaring patayin sapagkat siya ay isang sumpang nakatali. Hindi siya itinataboy, siya ay pinapalaya. Pinalalaya, pag-uulit ni Tata Isma. Para mapalaya siya, kailangan ng isang sakripisyo, patuloy ni Leo. Pero may isa pang paraan, ang pagtawag sa tunay na pangalan, hindi ng manang, kundi ng unang sisidlan, ang babaeng unang isinumpa. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay pagbibigay sa kanya ng kapayapaan, at sa pagpapalaya sa kanya, pinuputol mo ang tanikala ng sumpa. Nahanap na nila ang sagot, ang susi, ang pag-asa. Pero isang tanong ang nananatili, isang tanong na mas mahalaga kaysa sa lahat. Ano ang kanyang pangalan? Ang huling 2 araw, walang nagsasalita sa biyahe pabalik. Ang pag-asang dala nila papunta ay naging isang mabigat na kumot ng kawalan ng katiyakan. Nahanap nila ang paraan, ngunit nawawala ang susi, ang pangalan. Ito ay isang pader na hindi nila kayang akyatin. Pagdating nila sa tarangkahan ng bahay, alam na agad ni Leo na may nagbago. Nakabukas ang pinto, at sa pasukan, naghihintay si Lola Elara. Hindi ito nakaupo. Nakatayo ito, ang kanyang figura ay isang itim na anino laban sa dilaw na ilaw sa loob. At wala na ang peking ngiti sa kanyang mga labi. Ang naroon na lang ay ang lamig ng isang mangangasong natagpuan na ang kanyang biktima. Naglibot-libot lang, apo. Ang tanong nito, ang salitang apo, ay puno ng lason. Hindi sumagot si Leo. Dumaan lang siya sa tabi nito. Kasunod si Tata Isma na nagmamadali ng umuwi. Nang makapasok si Leo, narinig niya ang pag-click ng trangka sa likuran niya. Ang bahay ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang kulungan. Sa sumunod na araw, nagsimulang magpakita ang bahay ng sarili nitong sakit. Ang amoy ng kalachuchi ay hindi na lang amoy ng nalalantang bulaklak. Ito'y nakasusulasok na amoy ng pagkabulok. Ang mga halaman sa hardin na inalagaan ni Leo ay biglang nanilaw at nalanta. Ang kanin na sinaing sa umaga ay madaling mapanis pagsapit ng tanghali. Dumadaing ang mga sahig at dingding sa gabi, na para bang isang taong nahihirapan huminga. At ang kuyasyang ni Lola Elara, hindi na ito mabagal at ritmiko. Ito'y isang mabilis at galit na kalansing, isang tunog na gumagapang sa bawat sulok ng bahay, isang paalala na ang oras ay paubos na. Sinubukan ni Leong tumawag kay Tata Isma, pero wala ng signal ang kanyang cellphone. Nang sinubukan niyang lumabas ng pinto sa likod, nakakandado na ito. Hinarap siya ni Lola Elara sa may hagdanan. Wala ka nang pupuntahan, Leo. Ano ang gagawin ninyo kay Liza? Sigaw ni Leo. Ang galit ay nanaig sa takot. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Ang pag-ibig mo sa kanya, Leo, ang iyong pag-aalala. Iyan ang pinakamalakas na panggatong sa ritual. Habang mas minamahal mo siya, mas malakas ang nagiging koneksyon. At mas madali siyang anihin. Pagkatapos noon, ikinulong siya sa kanyang kwarto. Nakatungo si Leo sa sahig, nakasandal sa pinto. Wala ng pag-asa. Siya ang naging mitya. Ang pagmamahal niya ang siyang papatay kay Liza. Habang lumulubog siya sa kadiliman ng kanyang pagsisisi,
may narinig siyang isang mahinang kaluskos. Isang bagay na ipinapasok sa ilalim ng kanyang pinto. Gumapang siya palapit. Isang piraso ng papel na tiniklop. Galing sa notebook. Binuksan niya ito. Isang guhit ng bata. Isang babae na may mahabang buhok, nakangiti. At sa ulo nito, isang korona ng maliliit na bulaklak, sampagwita. Sa ilalim ng drawing, isinulat sa malalaki at hindi pantay-pantay na letra, ay isang salita. Liwayway. Sino si Liwayway? Ito ba ang pangalan? O isang mensahe lang mula kay Bunso? Kinagabihan, habang hawak-hawak niya ang papel, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang pagring ng telepono sa ibaba, bihira itong tumunog. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Bumukas ang trangka. Si Tita Imelda. Inabot nito sa kanya ang cordless phone. Para sa'yo, sabi nito. Ang mga matay walang emosyon. Kinuha ni Leo ang telepono. Hello? Leo! Boses ni Tata Isma. Puno ng panic. Si Liza! Si Liza! Nilalagnat! Isang lagnat na hindi maipaliwanag ng doktor! Nanlamig ang buong katawan ni Leo. Hindi yan lagnat lang, patuloy ni Tata Isma. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Hinahanap ka niya. Paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan mo habang wala siya sa sarili. Leo, nagsimula na sila. At sa kabilang linya, sa likod ng boses ni Tata Isma, narinig ito ni Leo. Mahina, parang isang bulong mula sa kabilang buhay. Ang boses ni Liza, naghihirap. Leo, gabi ng Kwaresma ng itim. Ang pagtawag ni Tata Isma ay isang sentensya. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi na nagsalita si Tita Imelda. Kinaladkad niya si Leo palabas ng kwarto. Ang hawak nito sa kanyang braso ay parang bakal. Oras na. Iyon lang ang sinabi nito. Dinala siya sa silong. Ang basement, isang lugar na ipinagbabawal sa kanya mula pagkabata. Ang amoy sa loob ay isang nakasusuklam na pinaghalong amoy ng lupa, kamangyan at takot. Ang sahig ay lupa at sa gitna ay may isang bilog na iginuhit gamit ang abo. Sa paligid ng bilog ay may mga itim na kandila. Ang apoy nito ay tila hindi nagbibigay liwanag. Bagkus ay lumalamon nito. At sa gitna ng bilog, nakaupo sa isang silyang kahoy, ay si Liza. Nakapikit siya, ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw ng mga kandila. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Hindi siya nakatali, pero hindi siya gumagalaw. Tila siya isang manikang naghihintay na paglaruan. Sa tabi niya ay nakatayo si Lola Elara. Ang kanyang kuya siyang nagawa sa buto ay nakasabit na ngayon sa kanyang leeg. May hawak siyang isang maliit, baluktot na patalim na kumikinang sa liwanag ng kandila. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa kanya. Ang mga ito'y itim na itim, walang puti. Parang dalawang butas na nakatitig sa kawalan. Gawin mo ang iyong parte, Leo. Utos ni Tita Imelda. Tinutulak siya palapit. Ang plano. Ang tanging plano na nabuo nila ni Tata Isma sa telepono bago ito namatay. Gawin mo ang gusto nila. Huwag kang lalaban. Hintayin mo ang senyales ko. Naglakad si Leo papasok sa bilog. Ang kanyang mga paa ay parang may bigat na 1,000 kilo. Lumuhod siya sa harap ni Liza. Ang kanyang balat ay malamig. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Liza, bulong niya. Dahan-dahan, dumilat ang mga mata ni Liza.
pero hindi ito ang mga matang kilala niya. Ang mga ito'y blanko, walang buhay, nakatitig sa isang bagay na hindi niya nakikita. Tumingin si Lola Elara kay Leo. Nang magsalita ito, dalawang boses ang lumabas sa kanyang bibig. Ang isa ay sa kanya, ang isa ay sinauna at puno ng gutom. Ang takot mo, ang pag-ibig mo, masarap, nagpapalakas sa kanya. Itinaas nito ang patalim. Hawakan mo siya. Kailangan niyang maramdaman na ligtas siya sa iyong mga kamay. Bago natin kunin ang lahat. Nanginginig, hinawakan ni Leo ang mga kamay ni Liza. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang mga braso. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang mukha na minahal niya sa loob ng napakaikling panahon. At sa isang saglit, isang kisap mata, nakita niya ito. Isang pagbabago sa mga mata ni Liza. Isang kislap ng pagkilala. Isang bakas ng takot. At isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Nandyan pa siya. Nakikipaglaban pa siya sa loob. Iyon na ang tanging lakas na kailangan ni Leo. Itinaas ni Lola Elara ang patalim sa itaas ng ulo ni Liza. Sinimulan niyang bigkasin ang mga salita sa sinaunang dialekto. Ang hangin sa silong ay naging mas mabigat, mas mahirap hingahan. Ang mga anino mula sa mga kandila ay tila sumasayaw sa pader. Bumubuo ng mga nakakatakot na hugis. Manang tawag nito, ang dalawang boses ay nagiging isa. Oras na ng pag-aani. At sa eksaktong sandaling iyon, nang malapit ng ibaba, nang matanda ang patalim, plag! Isang malakas na tunog mula sa itaas, pas. At ang lahat ng ilaw, ang lahat ng kandila, ay sabay-sabay na namatay. Ang silong ay nilamon ng ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig na lang ay ang nakakabinging katahimikan na biglang pinunit ng isang sigaw. Isang sigaw na puno ng galit at pagkabigo. Ang sigaw ni Lola Elara, umalingaw-ngaw sa dilim. Ang tamang pangalan ang kadiliman ay ganap, ngunit hindi ito katahimikan. Narinig ni Leo ang pagbagsak ng kung anong bagay na metal. Ang patalim. Isang pagmumura mula kay Tita Imelda at isang tunog na hindi niya malilimutan. Isang pag-ungol na hindi galing sa tao. Isang tunog ng gutom at galit mula sa kung saan nakatayo si Lola Elara. Liza! Isigaw ni Leo. Hinahatak siya palayo sa gitna. Biglang bumukas ang pinto ng silong. Isang sinag ng liwanag mula sa isang malaking flashlight ang pumasok. Si Tata Isma. Sa likod niya ay may dalawa pang kapitbahay. May hawak na itak at mga pamalo. Ngayon na, Leo! Sigaw ni Tata Isma. Sa liwanag, nakita nila. Si Tita Imelda ay nakikipagbuno sa isa sa mga kapitbahay. Ngunit si Lola Elara, hindi na siya ang matandang kilala ni Leo. Ang kanyang katawan ay nakayuko. Ang mga braso ay tila mas humaba. Ang mga kuko ay matutulis. At ang kanyang mukha, ito'y nagbabago. Ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang itim na butas. At ang kanyang bibig ay bumubuka ng mas malaki kaysa sa normal, naglalabas ng itim na usok. Akin siya! Ungol ng nilalang, gumagapang palapit sa kanila. Itinayo ni Leo si Liza, na ngayon ay tila nagigising na mula sa kanyang pagkakatulog. Tata Isma, ilabas niyo na siya. Hindi kita iiwan. Kailangan. Sigaw ni Leo. Itinutulak sila palayo. Ako ang kailangan niya. Hinarap niya ang nilalang na dating kanyang lola. Ang takot ay nandyan pa rin, nagyayelo sa kanyang mga ugat.
Pero mas malaki na ang galit. Ang alaala ni Elena, ang luha ni Liza, ang salitang isinulat ni Bunso. Hindi siya umatake, hindi siya tumakbo. Tumayo lang siya sa harap ng halimaw. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at isinigaw niya ang pangalan. Liwayway! Ang tunog ng pangalan ay tila may sariling kapangyarihan. Huminto ang nilalang. Ang halimaw sa loob ng katawan ni Lola Elara ay umungol sa sakit, na parabang ang pangalan ay isang bakal na ipinapaso sa balat nito. Sino ka? Sigaw ng tinig ng manang gamit ang bibig ni Lola Elara. Hindi ikaw ang tinatawag ko. Sigaw ni Leo pabalik. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan na hindi niya alam na mayroon siya. Tinatawag ko ang babaeng ikinulong mo. Ang babailan na ginawa mong sisidlan, ang unang biktima. Tumingin siya diretso sa nagbabagang mga mata ng halimaw. Liwayway, pinalalaya na kita. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa silong. Hindi sigaw ng galit. Sigaw ng sakit at ng paglaya. Ang itim na usok ay biglang bumulwak mula sa bibig at mata ni Lola Elara. Ang katawan nito ay nangisay ng husto. Ang mga anino sa pader ay tila nabuhay, umiikot, nagsasama-sama sa isang lugar. Sa loob ng umiikot na kadiliman, nakita ni Leo ang isang anyo. Isang babae, ang buhok ay mahaba, ang mukha ay puno ng paghihirap, at sa kanyang ulo, isang korona ng kumikinang na bulaklak ng sampagwita. Si Liwayway, ang manang sa anyo ng itim na usok ay sumubok na bumalik sa katawan ni Lola Elara. Pero huli na. Ang tanikala ay naputol na. Sa huling pagkakataon, ang espiritu ni Liwayway ay tumingin kay Leo. At ngumiti ito. Isang ngiti ng pasasalamat. Pagkatapos, sa isang iglap, naglaho ito kasama ang itim na usok ng manang na sumabog palabas, winawasak ang mga bintana sa itaas. Ang katawan ni Lola Elara, na ngayon ay isang tuyot na sisidlan na lamang, ay bumagsak sa lupa. Si Tita Imelda, nakita ang nangyari. Ay sumigaw sa takot at tumakbo palabas ng silong tungo sa gabi. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Tapos na. Ngunit ang enerhiyang pinakawalan ay masyadong malakas. Ang mga haligi ng silong ay nagsimulang gumuho. Ang lupa at mga bato ay nagsimulang bumagsak mula sa kisame. Leo! Sigaw ni Liza. Isang malaking biga mula sa itaas ang bumagsak dire-diretso sa kanilang kinaroroonan. Walang oras para tumakbo. Ang tanging nagawa ni Leo ay yakapin si Liza. Gamitin ang sarili niyang katawan bilang panangga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa sakit. Ang huli niyang narinig ay ang nakakabinging tunog ng kahoy na nababali at ang sigaw ni Liza ng kanyang pangalan. At pagkatapos, kadiliman. Bukang Liwayway. Ilang buwan na ang lumipas. Ang panahon ng tag-ulan ay dumating at umalis. Hinugasan ang alikabok at ang mga alaala ng takot, ngunit hindi ang mga peklat. Nakasandal si Leo sa haligi ng beranda ng bahay ng mga Santos. Ang hangin ay banayad. At dala nito ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Sa kanyang mukha isang pilat ang gumuguhit mula sa gilid ng kanyang mata hanggang sa kanyang panga. Isang permanenteng paalala ng gabing iyon. Ang isa niyang braso ay hindi na nakasemento, ngunit hindi pa rin niya ito maigalaw ng lubos.
Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood niya sina Liza at Bunso na nagdidilig ng mga halaman. Si Liza, ang kanyang ngiti ay bumalik na, mas matatag, mas matapang. At si Bunso, ang halakhak nito ay malinaw at matamis, isang tunog na kayang itaboy ang anumang uri ng dilim. Ang lumang bahay sa kabilang kalsada ay nakasara na. Ang mga bintana ay tinakpan ng mga tabla, idineklarang condemned ng munisipyo. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari kay Tita Imelda matapos itong tumakbo. At si Lola Elara, ipinapalagay na lamang na nasawi sa pagguho. Ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan sa ilalim ng mga guho. Lumapit si Liza at umupo sa tabi ni Leo. Sa isang upuang yari sa yantok. Walang nagsalita. Hinawakan lang nito ang kamay ni Leo na may peklat. At sa katahimikan na iyon, mayroong pag-unawa. Mayroong kapayapaan. Isang kapayapaan na may kasamang lungkot na hindi na kailanman mawawala. Tumakbo palapit sa kanila si Bunso. Ang kanyang mga paa ay mabilis sa damuhan. May dala siyang isang puting bulaklak. Sampagwita. Iniabot niya ito kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Para sa iyo, Kuya Leo. Kinuha ito ni Leo. Ang maliit na bulaklak. Ang simbolo ng pasasalamat ni Liwayway. Ngumiti siya. Isang tunay at payapang ngiti. Habang pinagmamasdan niya ang mga puting talulot ng bulaklak sa kanyang palad, isang mahinang hihip ng hangin ang dumaan at kasama ng hangin, may narinig siya. Isang tunog na halos pabulong, napakahina, napakalayo. Ang mahinang-hinang kalansing ng mga butil na gawa sa buto. Bahagyang nanigas ang kanyang mga daliri sa pagkakahawak sa bulaklak. Tumingin siya sa malayo, sa kalsada, sa mga puno. Wala. Tanging ang ugong lang ng hangin. Ngunit alam niya ang kanyang narinig. Isang paalala na ang ilang uri ng kasamaan ay hindi namamatay. Ito'y naghihintay lang.